Ngayon po, yung title po lang, yung title, share yung title. Yung title po lang kakantayin ko ngayon, yung worship pala natin is may Savior lives, grabe. Buhay, kumikilos ang Diyos. Amen ba doon? Amen. Buhay ang Diyos natin. Kaya ngayon po, papurihan po natin, bigyan natin ang the best na papuri ang Diyos.
Sabi po dito sa Psalms 106, verse 1 and 2, purihin si Yahweh at magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti, ang kanyang pag-ibig na hindi kukumas ay nananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang magpupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Tayo po yun, mga kapatid. Now is our time to worship our God. Now is our time to pray and to lift her name on high. Hallelujah. God is
ang kanyang pagkilos, narito ang kanyang pagyakap sa iyo na nalulungkot. Narito siya upang yakapin ka. Sa iyo na may suliranin, narito siya upang maging pag-asa mo. Sa iyo na parang nag-iisak, nandito siya para samahan ka. Oh, Panginoon, Banal na Espiritu, ang Banal na Espiritu. Hallelujah. Yes, oh God. Yes. Yes, oh God. Yes, oh. We honor you in this place. You are here in our midst. You are here in our midst. Release your strength, oh Father. Release the joy. Release the joy in the Holy Ghost. Joy in the Holy Ghost. Release your healing power. Release your healing power in the Holy Spirit. Release the courage. Panginoon Diyos, marami pong salamat. Sa pagkatotoo, Panginoon, sa iyong presensya, meron kaming kapanigaan. Sa iyong presensya, meron kaming kapayapaan. Sa iyong presensya, meron kaming kagalangan. O, purihin ka, salamat po ng marami. Salamat po marami, Panginoon. Sa pagkakataon, pwede ka namin itaas.
siya. Kuya Emil na, kalita. Pag-pray natin si Kuya Emil. Alam niyo po kung ang kwento ng batang ito sa Panginoon, siya po laking Sunday school din. Ano po? Kung ano po yung ginagawa natin dyan sa baba, si Emil siya po nung batang yon. Noong panahon yun, hindi pa po nakakakilala ang kanyang mama. Ang kanyang mama po noon ay kasalukuyang nawawala ba o nagwawala? No? Nagwawala, pareho. Nawawala at nagwawala. So, noong time po na yun, attend lang po ng attend itong batang ito. Meron siyang Bible na maliit. Lagi niyang dala tuwing Sunday school. At pagkatapos, pag-uwi ng bahay, yung mga kanta na itinuturo ng mga teacher, kinakanta niya sa bahay habang naghuhugas ng pinggan. Tapos, nagpe-pray bago kumain. Sabi niya sa mama niya, Mama, kumain ka muna. Ay, mag-pray ka muna. Nagugulat ngayon yung mama niya. So, hindi pinapansin. Ano ka ba? Yung ganyan, gano'n. Pero alam niyo po ba, sa buhay pala nitong batang ito, meron na nabubuong kagalakan sa buhay ng kanyang ina. Kaya nung pagpunta po namin doon, binisita ko po yung kanyang magulang at siya, alam niyo po, hindi mapigilan yung kanyang mama na magkwento tungkol sa ginagawa ng Panginoon. Ang sabi niya, nag-bless daw siya sa kanyang anak. Hindi po naglaon, ang kanyang nanay ay nakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon at naranasan po ang isang bagong buhay. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God. No? At pagkatapos, alam niyo, nalayo sa piling ng simbahan itong batang ito, siya po ay napunta ng Bicol, nag-aral doon. Isang araw, nagulat po ako sapagkat I think parang birthday niya rin yata yun. Tumawag siya sa akin at tapos tumakausap ko siya, parang umiyak siya. Sabi ko, bakit umiyak ka ba? Tapos binitawan niya ng cellphone, binigay sa mama niya, namimiss niya na raw tayo lahat. Kaya sabi niya, nais niyang maglingkod sa Panginoon paglaki niya. Wala siyang ibang pangarap, gusto niya magpastor. And then, dumating po yung time na napunta po ako ng Bicol, and then, kinakausap ko siya. Actually, napunta pa nga ako sa kanila noon, gusto ko silang makita, ipanalangin. At pagkatapos noon, umalis po ako doon, pinanalangin ko sila, yung kanilang buong pamilya. Ano yung lugar ng Sorsogon sa Bulan yata, Kawayan, no? Kawayan, sa Sorsogon. So pagdating ko doon, pag-alis ko, bumalik uli ako ng anong lugar yon? Hindi naman sa Naga eh. Balik po ako doon sa isang lugar na malayo din, 5 hours ang travel pagmula sa kanila. And then, kausap ko siya. Sabi niya, Pastor, isama mo na po ako. Kasi nalalayo na ako sa Panginoon. Alam niyo, wala siyang ibang dalang hindi ang makabalik dito, hindi para makaliwas ng Maynila, kundi ang muli mapalapit sa Panginoon. Doon, lakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Doon, umamin niya, Pastor, nakaranas po ako magbarkada, naranasan ko po na hindi uwi ng bahay namin, naranasan ko po sumagot-sagot sa lola ko, naranasan ko po yun. No? Pero nung tayo na nagkita po kami, sabi ko, ito na yung panahon. Ipagpasalamat ko dahil may gagawin sa pamilya ko. Kaya po ngayon, mapalad po tayo sapagkat isang buhay ng bata, bumago ng kanyang magulang. At ang magulang ay nagpapatuloy ngayon sa Panginoon, nagpapatuloy ng nanampalataya. Tuwing umuwi po ng Maynila, hindi po nakakalimot ang kanyang nanay pumapasyal po sa atin. At meron pang mga dalang mga suman, mga pasalubong, mga kakanin. Nakita ko ang buhay nila doon, pero kahit na sa hirap nila, nagdadala pa rin ang pasalubong dito sa atin. No? Pwede po ba natin stretch ang ating kamay sa Kanya? I-bless po natin ang batang ito. Panginoon Diyos, narito ang iyong anak na si Emily, napaka-special niya sa iyong harapan. Panginoong Diyos, naniniwala kami na meron kang magandang direksyon sa kanyang buhay. At ngayon, Panginoon, we say Amen sa tagumpay na ibibigay mo sa kanya, Panginoon, sa magandang kinabukasan, sa paghubog na ginagawa mo sa kanya, Panginoon, sa lugar po na ito. And Lord God, ngayong kanyang kaarawan, kaya mo nga, Panginoon, na magliwanag ka sa kanyang puso. At sa kanyang puso naman, Panginoon, ay mag-alay siya ng matinding pag-ibig para sa iyo. Ikaw ang kanyang Diyos na pinagtiwalaan. Ikaw ang kanyang Diyos na minamahal. At hindi mo siya bibiguin, Panginoon, sa buhay na ito na yung ipinahiram sa kanya. Lord, ang panibagong taon na ito ay isang taon ng paglago, pamumunga, at pagiging productive sa batang ito. Iingatan mo siya sa anumang gawa ng kaaway, Panginoong Diyos. Iingatan mo po siya sa anumang mga disgrasya sa eskwelahan.
Pagkos ay bibigyan mo siya ng katalinuhan habang siya'y nag-aaral. Maraming pong salamat, Panginoong Diyos. Napakabuti niyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan mo natin ang Lord. God bless you na. Alam niyo, isang matinding blessing po yun. Yung relationship, no, na nabuo. Yung pagpunta natin dito and then yung relationship na nabuo. Okay mga kapatid, isa pa pong patotoo, nais natin tawagin si Kuya Ryan. Alam ko po na maraming ginagawa pang sa kanya, isang kabataan, bibling kabataan, normal nakikita natin. Pero may ginagawa pala ang Lord sa buhay niya. Sige po, tawagin po natin si Kuya Ryan. Praise God. Nakaliba. Praise the Lord. Hello. Testify ko lang yung kasi matagal na ako nawawala. Tapos still hindi talaga ako, hindi ako hinahayaan ni Lord kasi kala ko kasi dati ako lang yung natitiso dito, yung gano'n, yung ako lang yung na-open. Pero nung yung mga naanong pang grabe, nawindas ako sa kanila kasi buti sila kaya nila kung hindi. Tapos, alam mo yun, napakaraming katanungan na dumating sa buhay ko na ayoko nakita na kung baka maraming basta napakamaraming katanungan sa isip ko na talaga magbabackslide kapag narinig mo ko. Pero yung sarili ko, kahit ano yung gusto kong tipo na iwan akong church na to, kahit ano yung, basta hindi ko siya maiwan, may parang may namahatak sa akin para bumalik dito. Kasi nasa tama ka! Kasi talagang grabe, tapos nung bumalik ako, nag-church ako, nag-worship ako, sabi sa kanila, nag-miss na ako. Tapos sabi sa kanya, I really miss you, Tay. Sabi ko, miss na rin kita. Tapos nabulis ako sa mga tao dito. Salamat dahil nandito kayo, nandito si Pastor, nandito si Atuteng, si Gareth, na hindi ako hinahayaan. Salamat po sa inyong lahat at grabe, nakaka-bless po kayong lahat. Tsaka, at least ngayon, natutuwa ako na yung mga nandito, alam niyo yun, kayo yung totoo, di ba? Tapos, basta, thank you, maraming salamat sa inyo, tsaka kay Lord. Pinatestify ko buhay ko, may trabaho na ako ngayon. Tapos, kahit na gano'n, pang babae siya, ever been Pero salamat pa rin sa Panginoon, tsaka hindi niya ako hinahayaan. Thank you. At abangan nyo, tatayo na ulit ako dito, manunumbalik na ako sa paglilingkod. Tsaka salamat po sa lahat, yung mga barkada ko, sa mga katandaan gano'n mga adults, kay Nanay Nita, kay Tatay Cesar. Salamat sa mga kabata ko. Thank you. Love you all. Ayan, good morning po. Ayan, nakakatawa po kasi sobrang laki po nung natulong pagpunta namin sa prayer work. Sa kadalang po kasi, kahapon po kasi, magtitake po ako ng special exam po. Then, alam mo, sinabi ko, Lord, alam ko, kaya ko to. Then, binabad ko po na binabad sa prayer. Tapos, nagulat na lang po ako na ako na lang po yung mag-isa. Nagtatangs na po ako. Then, sobrang na-bless po ako dahil talagang si Lord talaga, naramdam yung learning rights. yung talagang pinapil mo na si Lord kasama mo talaga. Yung ganun feeling. Tapos, sabi ko, Lord, pabalance ko lang yung accounting ko. Lord, napakasaya ko na. Then, papuri ko talaga sa Lord kasi na-balance na po siya. Then sabi ko, Lord, napakagaling yung binigyan niyo ako ng wisdom, Lord. Kaya, ngayon po nagpapasalamat po ako sa Lord kasi inayaan po niya na kahit ko rin po, kahit sa inyo rin po, alam ko na nandun po yung presensya ng Panginoon. Ayun po. So, ayan, good morning po sa ating lahat. May share lang po ako. Ay, malis ka na. Wala ka na dyan. Puro testimony na yan. Sa Romans chapter 2, verse 1 ata, verse 6 ata to. Sabi dito, sapagkat igagarat niya sa lahat ng taong naayon sa kanyang ginawa o ginagawa. Alam niyo, church, ngayon tayo nandito, sama-sama tayo. No matter what happened, magpapakumbaba tayo. Kasi wala tayong gagawin, ay wala tayong magagawa kung
natin. Kahit anong mangyari, huwag na huwag natin iiwan ang pastor natin dahil siya ang bumago sa buong pagkatao natin. Naniniwala ba kayo? Darating din yung araw, sila mismo ang angkin sasama din para sa atin para pagpilihan ng Panginoon. Naniniwala ba kayo, church? Ako, sa sarili ko, kanina dinimensyon ko yun. Darating ang araw, mabubuo tayo lahat. Darating ang araw, ang pastor natin, hindi siya bababa. Hindi siya ibababa ng kahit sino. Pagkus na itataas natin siyang lahat. Yan lamang po, salamat. Pastor Edwin. Good morning po sa lahat. I'll stop. Pero isang palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. May share po ako. Kasi sa amin, talagang marami. Isa kami doon sa sobrang apektado doon sa mga struggle na kung tawagin. Kasi nandun yung mga tao. Pero, sabi nga namin, hindi kami apektado doon sa mga salita na yun na dumating sa amin. Kahit kinakausap kami, hindi kami naging affected doon. Pero nakita sa buhay namin na ang Diyos makapangyarihan kasi kung sa Diyos tayo titingin, walang taong magpapabagsak sa atin. Tandaan nyo yan. Dumaanan yung pastor natin sa struggle, sa ating lahat. Naramdaman natin yun, pero patuloy lang tayo. Sabi nga sa Psalms 2 verse 2-3. Basahin nyo na lang po yun. Walang karapatang humusga sa kahit sinong tao kung hindi ang Diyos lang ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Siya lang yung tama. Siya lang yung pumuhusga sa tao. Pero meron akong natutunan sa prayer works kung paano tayo tumibay lalo. Yung unang-una doon yung respect. Diba? Yung respect, servant to God. Ano yung una? Respect the presence of God. Saka yung isa, God, servant. Tandaan nyo mga kapatid, anointed man si pastor. Walang taong magpapabagsak sa kanya. Kung kalooban man ng Diyos na hindi siya tinalaga dito, ang Diyos lang ang nakakaalam doon. Kaya ang pastor natin, patuloy natin ipag-pray. Wala tayong karapatan humusga sa kapwa natin. Kahit sino, wala tayong karapatan humusga. Tandaan nyo, magpakatibay tayo at magpakatatag. Asamin natin, tandaan nyo, mag-expect tayo na meron pang gagawin si Lord ba't dumadaan tayo sa struggle na katulad nito at mga trials. Tandaan nyo, hindi na struggle to, tinapos na ito ni Lord. Ngayon pa lang. Salamat sa Panginoon. Sama-sama tayo, isang puso, isang espiritu. Magpatuloy tayo, ipanalangin natin lahat at magkaisa tayo para iangat pa tayo ni Lord. Salamat sa Panginoon dahil hindi natin kayang tumayag dito kung wala si Lord sa buhay natin. Amen. Amen. Praise the Lord. Napakabuti ng Panginoon. Damang-dama po natin, alam nyo, yung pamilya. Because being a family, mga kapatid, it is not really a technical term. It is a heart term. Amen po ba? So, ngayon pong umaga na ito, upang tayo po ay maging tuloy-tuloy na sa ating pag-uusapan, I believe mga kapatid, ito pong topic na ito ay magbubukas sa ating isipan at magdadagdag sa atin ng mas matinding hakbang ng pagmamature sa Panginoon. It is about discipleship. At this time, makikita natin paano nag-disciple ang ating Panginoon. And then from the word discipleship, makikita natin ito sa buhay ng ating Panginoon. At dahil doon, makikita din natin kung ano ang pwede natin maging buhay, yung mga pagkilos na gagawin natin dito sa ating panahon, sa ating henerasyon. Okay? Pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin upang sa ating pong pagkakaloob sa ating Panginoon. Hayaan po natin maparangalan ang kanyang banal na pangalan. Dakilang Diyos, narito ang iyong iglesia, nagkakaisa. Ang iyong iglesia, Panginoon, na patuloy, nahahayo,
para ihayag ang iyong salita, mag-akay ng kaluluwa at alagaan ang mga kaluluwa, Panginoong Diyos. Lord, isang malinaw na trabaho, isang malinaw na layunin ng aming pagsasama-sama, Panginoon. At iyon ay ang tuparin ang iyong pangarap sa aming buhay. Subalit sa gitna ng pagtupad namin, nangangailangan din kami, Panginoong Diyos, ng pagkalinga magmula sa iyo, sa aming kapwa. Kaya nga, O Diyos, alam po namin ang simbahan na ito bilang isang pamilya ay niregalo niyo sa amin upang doon madama po namin ang pag-ibig. Doon ay madama namin na meron kaming kasama sa iglesia, Panginoon, makasama na, malaman namin, Panginoon, na merong taong nananalangin para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa church na ito na yung pinagkaloob. At Ama, sa aming bawat paghahandog, nakikita namin, Ama, na meron kang ginagawa, binibiglas mo ang church na ito. Upang nung minsan kami nangailangan, alam po namin marami pang nangangailangan. Kaya ang iglesia ito ay bukas, Panginoon, upang tumulong, bukas, Panginoon, upang umalalay, upang maging matibay sa buhay na ito. Marami pong salamat, Lord, na ang bawat handog, ang offering na ito, ay lalong nagiging makabuluhan. Ang bawat binibigay, Panginoon, bawat binibitawan ng kamay, ay nagkakaroon ng tunay na halaga at ibinabalik niyo ng mas matindi pa, Panginoon, sapagkat napakatindi ng pinatutunguhan nito. Buhay na nababago, relasyong tumitibay, relasyong nabubuo, Panginoong Diyos, ang nagiging sanhi, Panginoon, ng bawat kaloob ng iyong mga anak. Hayaan mga O Diyos na ang mga pag-ibig na kaloob na ito sa iyong gawain, Panginoon, ay maibalik sa kanilang pamilya, una din sa lahat, gayon din sa kanilang negosyo, Panginoong Diyos, at gayon din sa kanilang mga kalusugan. Pagpalain niyo po ang lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay masiglang magkaloob sa ating Panginoon. Praise God. Sa oras po ito, mga kapatid, tayo din po ay maghahanda para sa ating Lord's Table. Ito po ang ating huling linggo sa lugar na ito. Kaya pasalamatan po natin ang Diyos sa pamamagitan po ng ating banal na habag. Tinatawagan ko po dito sa ating harapan si Kuya Cesar, si Brother Ninoy, si Kuya Pong. At gayon din po ang mga kababaihan po natin, si Ate Nita. Hinihilingan din po natin na makapaglingkod din po. Sige po, hilingin po natin na makasama din natin si Ate Chato upang makapag-serve sa atin. Okay, sama-sama po tayo maglingkod. Tayo po'y manalangin. Okay, dito po tayo sa harapan. Okay. Kunin niyo po, tapos dito po tayo sa harapan. Amen. Mga kapatid, ito pong banal na hapag po natin ay inutos sa atin ng ating Panginoon at gagawin po natin ito bilang pag-alaala sa kanyang katapatan sa ating buhay. Okay? Kung maaari po, isang kababaihan pa po ang ating kailangan para po makapag-serve. Ay, sige po. Sige po, si Ma'am Rita. Praise God. Kaya, sige po. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, itinatalaga ko sa iyo ang mga kapatid ko na ito na nais na maglingkod, Panginoon, sa iyong iglesia. Sa simpleng gawain ito, Panginoon, hayaan mo na maging kagalakan sa kanilang puso. Na ang bawat paglapit nila sa mga kapatid ay bahagi ng kanilang paglilingkod. Sapagkat, Panginoon, ang kanilang dala-dala ay ang simbolo, Panginoon, ng iyong pag-ibig sa amin. Ang iyong katawan, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, na hindi mo pinagkait upang anumang sugat sa aming buhay ay gumalit.
Gayon din, Panginoon, sa iyong katawan na nasugatan, ano ang bagay na sira sa buhay po namin ay bubuuin niyo, Panginoon. At hindi sa sarong ito na nasa aming kalagitnaan, Ama, ang saro na simbolo ng iyong banal na dugo, Lord, na naglilinis sa aming mga kasalanan. Marami pong salamat, O Diyos, sapagkat ang iyong kapatawaran ay laging nandiyan. Ang iyong kapatawaran na bumabago sa amin. Ang iyong pag-ibig na patuloy nagdadala sa amin sa pagsisisi. Marami pong salamat, Panginoon. At bilang isang iglesia, Panginoong Diyos, hayaan mo, Ama, ng aming pagtitipon-tipon ay kalugdan ninyo. Sapagkat aalalahanin namin, Lord, bakit kami nandirito? Sapagkat merong isang Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang iglesia. At narito kami, Panginoon, ang tinapay, ang simbolo ng iyong katawan, kaya din ang saro, Panginoon, na simbolo ng iyong banal na dugo. At tatanggapin namin ang merong pananampalataya at pasasalamat sa aming mga puso. Pagpalaan niyo po ang tinapay at saro na ito, at maging pagkakaisa, kami mga magkakapatid, ay magiging matibay, sapagkat naniniwala kami na ikaw ay namatay, nalibing at muling nabuhay sa tagumpay ng iyong iglesia, Panginoon. Kaya narito kami bilang mga matagumpay na anak ninyo na maglilingkod, aakay at mag-aalaga ng kaluluwa. Salamat po ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige po. Praise God. Sige po, maaari na po tayong makaupo. Amen. God is good. And all the time. Amen. Now, buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat po ng John. John chapter 13. Okay, John chapter 13. Nais ko pong maunawaan po natin mabuti itong ating babasahin. John chapter 13 from verses 1 hanggang 20. Okay? Nandiyan na po ba kayo? Pwede niyo pong sundan. Meron pong English dito, pero ako po'y babasa sa wikang Tagalog. John chapter 13 verses 1 to 20. Sabi diyan, Bisperas ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon, ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Pansinin natin, mga kapatid, itong sinabi sa verse 1, yung bandang huli. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. At ngayon, ipapakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Sabihin nga natin, hanggang saan? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Nakita nyo na ba kung hanggang saan ang pag-ibig niya sa'yo? Di ba? Tanungin mo nga siya, hanggang saan mo ako kamahal? Saan, Brad? Sabi mo, Brad. Mga kapatid, ito yung panahon na sa buhay ng Panginoong Hesus na ipapakita niya. No? Ipapakita. Ang pagmamahal, mga kapatid, ay ipinapakita. Amen. Hindi lamang sinasabi, ipinapakita. Ang ating mismong Panginoon, malapit na siyang bumalik sa langit, at dahil sa kanyang paglisan, mayroong isang pinaka-importante na sabi niya, hindi pwede, hindi ko ito kalimutan sa buhay ko, na ipakita ko sa kanila kung hanggang saan ang aking pag-ibig. Hanggang saan nga ba ang naging pag-ibig ng ating Panginoon? Ano ba ang pinakasukdulan ng pagmamahal ng Panginoon na ipinakita niya sa kanyang mga alagad? Hanggang saan ba yung sukdulan na yun? Okay? Yun ba yung sukdulan na bibigyan mo siya kapag masaya ka na? Pag hindi ka na masaya, hindi mo na siya bibigyan? Amen? Diba? Ito ba yung sukdulan na kapag medyo nagtimpi ka na ng 2 beses, hanggang doon na lang? Yun na ba yung sukdulan? Magmula sa ating pag-uusap, makikita natin ano ba yung sukdulan na sinabi ng Panginoon, hangganan ng kanyang pag-ibig na ginawa sa kanyang mga alagad. Ang ating pong pag-uusap, mga kapatid, ang pamagat nito ay discipleship, pagdidisipulo. Sino ba ang gumagawa ng pagdidisipulo? Una, ang kanyang mga anak.
ikaw bilang Kristiyano, tinatawagan ka ng Panginoon na magdisipulo. At magmula sa buhay ng ating Panginoon, makikita po natin. Okay? Verse 2, naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilit na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus. Naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan. Mga kapatid, pansinin po natin itong unang sinabi na ito sa verse 4. Andiyan po ba yung verse 4? So he got up from supper, laid aside his robe. Hinubad niya, tinanggal niya yung kanyang balabal, okay? Then at nagbigkis ng tuwalya. Ito yung panahon na pagkatapos nilang kumain, ipapakita ng Panginoon yung hangganan ng kanyang pagmamahal. Hinubad ang kanyang balabal, at sabi doon, at ibinigkis sa kanya. Verse 5, pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. May dalawang bagay, mga kapatid. Yung tuwalya na yon na nakapulupot sa kanyang katawan ay hinubad ng Panginoon. Yung tuwalya na yon ay sumisimbolo sa buhay ng ating Panginoon. Yung pagmamahal ng ating Panginoon. Ang ginawa niya, hinugasan yung paa at pagkatapos ay pinunasan. Okay? So magmula po doon sa mga verse na yun, makikita natin ano yung hangganan doon. Okay? Verse 6, paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo po ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Verse 8, sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po paghuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Now, tingnan po natin itong mabuti. Ang sabi niya, you will never wash my feet ever. Hindi ko paghuhugasan sa iyo itong aking mga paa na ito. Bakit? No? Kasi siya yung Panginoon eh. Siya yung alagad eh. Hindi pwede, sabi niya sa kanya. Then, if I don't wash you, you have no part in me. Pag hindi ko na hugasan, yung paa mo, wala kang bahagi sa akin. Wala kang magiging bahagi sa aking buhay kung yung mga paa mo ay hindi mo pahuhugasan. No? Siguro mabaho yung paa niya, kaya ayaw pahugasan, ano? Verse 7, sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon. Gusto ko rin pong bigyan natin ito ng pansin. Hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo pagtapos. Okay? Verse 8, sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita hugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Verse 9, kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati ang kamay ko at ulo. Nawili, no? Nawili. Sabi niya, pag hindi ko nahugasan yung paa mo, wala kang bahagi sa akin. Gusto dapat ulo ko pati kamay ko hugasan yung ulit. No? So, alam niyo mga kapatid, mamaya po. 11, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Verse 12, nang mahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat ninyong tularan. Mga kapatid, ito pong ating pag-uusapan ay hindi lamang isang nakakaaliw na kwento, kundi ito'y isang kwento na magiging tularan natin. Amen? Magiging huwaran. Gagayahin natin ang sabi ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang nagsugo sa kanya. Kung nauunawaan ninyo ang mga bagay na ito, at inyong gagawin, mapapalad kayo.
Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit dapat matupad ang sinasabi ng kautusan, ako'y pinagtaksilan ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kung ito'y mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Okay? Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa nagsugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Mga kapatid, napakahirap i-define ang kahulog ng isang bagay kung hindi mo ito naranasan. Amen po ba? Mahihirapan mong sabihin kung ano ang ibig sabihin na masarap ang ulam na yan kung hindi mo natikman. Nakaranas na po ba kayo na yun? Nagkukunwari kayo? Di ba? Talagang, uy, napakasarap nitong adobo na to. Talagang, sarap-sarap. Hindi mo alam kung bakit nakasimangon. No? Talaga po kasi natatakap siya. Mahirap ipaliwanag kung mahirap i-define ang isang bagay na hindi mo naranasan. Andiyan pa po kayo? Okay? Mahirap yun. Mahirap mo din i-define ang magmahal kung ikaw lagi kang galit. Okay? Mahirap i-define. Ganun din mga kapatid ang discipleship, ang pagdidisipulo. Kasi nakalagay po sa ating vision to win souls and make disciples. Mga kapatid, hindi po natin magagawa ang pagdidisciple, hindi niyo po masasabi ang totoong kahulugan ng pagdidisipulo hanggat hindi natin ito nararanasan. Okay? Tapos, magse-self group po tayo, magdi-disciple tayo, pero pag hindi natin ito naranasan, hindi po natin ito magagawa. So, nananawagan ng Panginoon sa atin ngayon na magpadisipulo po tayo. Okay? Now, like for example, yung sa Webster Dictionary, ang discipleship ng discipleship ay, ang word na discipleship ay hindi malinaw. Okay? Discipleship, mga kapatid, ang pagdidisipulo is the activity of God and it is also the heart of God. Ang pagdidisipulo ay ito yung activity ng Panginoon at ito po yung puso ng Panginoon. Now, pakinggan niyo po ito mabuti. If you want to see the hand of God in this world, kung gusto daw po nating makita ang kamay ng Diyos sa mundong ito, hanapin daw po natin yung tao na nadisipulo. Andiyan pa po kayo? Kung gusto nating maranasan yung kamay ng Diyos sa mundo na yon, hanapin nyo yung mga taong dumadaan sa discipleship. Okay? Kung gusto daw po natin na magsalita sa iyo si Lord, kung gusto nating magsalita sa atin ng Panginoon, makinig ka dun sa mga taong nadisipulo. Okay? Yung mga nadisipulo, makinig ka sa Kanya. Kung gusto mong maramdaman ang haplos ng Diyos, hanapin mo yung taong hinubog at dumaan sa pagdidisipulo. Nandiyan pa po kayo mga kapatid? Naintindihan niyo po yun? No? Kung gusto nating maranasan yung haplos ng Diyos, hanapin natin yung mga tao na dumaan sa pagdidisipulo. Okay? Sa discipleship kasi, mga kapatid, walang biglaan. Sabi mo sa katabi mo, walang biglaan. Diba? Ibig sabihin, ito ay proseso. So, discipleship sa church natin, hindi ito biglang mangyayari o magaganap. Hindi po basta-basta ganun yan, mga kapatid. Now, tingnan pa po natin ito. Pero, hindi naman siya magtatagal. Now, tingnan natin itong matinding kwento na ito, yung binasa po natin kanina. Meron pong 3 bagay na makikita po tayo dyan na ipinakita sa atin ng ating Panginoon kung paano magdisipulo. 3 bagay po. Number 1, discipleship through service. Discipleship through service. Ang sabi dyan, after that he had poured out water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around him. Discipleship through service. Mga kapatid, bago dumating ang ating Panginoon, noong panahon nila, marami nang naunang leader. Okay? Marami nang sumikat na leader bago makilala ng mga disipulo ang Panginoon. Nandiyan yung mga emperador, nandiyan yung mga matataas na pinuno. Pero, pagdating sa panahon ng Panginoon, naging kakaiba. Bakit kakaiba? Kasi eto ngayon, nilapitan ng Panginoon yung kanyang mga alagad
dati mga kapatid, pag dadating na ang pinakamataas na pinuno, ang gagawin ng mga tao, tatahimik na silang lahat. Di ba mga kapatid, ganun din sa simbahan? Kapag halimbawa, nandiyan kayo nagkikwentuhan, at kapag umakyat na dyan ang pastor, ang gagawin nyo, yan ang pastor, huwag na maingay, makinig na tayong lahat. Ibig sabihin, kapag umakyat na, kapag tumayo na, o kapag pumwesto na, makikinig na ang lahat. Pero ang ginawa ng Panginoon, kakaiba. Sabi mo sa partner mo, kakaiba. Kakaiba. Di ba? Alam niyo po, ang ginawa ng Panginoon, bumaba po siya sa level ng paa ng kanyang mga anak. At pagkatapos nun, nung tangkang kukunin niya na yung paa ni Lord, wag dyan! May dignity ako dyan. Wag dyan. Siguro ganun yung kanta ni no? Wag dyan. Sabi niya, wag. Pero ayun pala, sabi niya, hindi pwede no? Dumating, nataranta si Peter sa nakita niya dahil lumuhod na ang Panginoon sa tangkang hawakan ng kanyang mga paa. Bakit inilayo ni Pedro yung kanyang paa? Kasi alam niyo, hindi normal yun. Hindi, napaka-unusual ng bagay na yun. Bakit? Kasi walang gagawang Lord nun. Hawakan mo nga yung paa ng katabi mo. Walang gagawang Lord nun. Lalo kong Panginoon, lalo kung sa hawakan yung paa, hindi pwede. Yun nga lang halimbawa, nandiyan ka sa bahay, tapos igano mo yung paa mo sa mesa mo, di ba hindi pwede yun Amen? Pero unusual ito kasi, ang Panginoon, yung kanilang Lord, bumaba sa pinakamababang level ng kanyang disipulo. Inuulit ko po, ang Panginoong Jesus ay bumaba sa pinakamababang level ng kanyang mga disipulo. At pinagtangkaan niya na paglingkuran. So, ibig sabihin, ang pagdidisipulo, mga kapatid, paglilingkod. Okay? Paglilingkod. Meron tatlong bagay tayong nakita dito. Una, mga kapatid, bumaba si Christ sa level ng paanan ng mga disciples. Ang mga gumagawa nito, mga kapatid, ay katulong. Katulong lamang po ang gumagawa noon, no? Yan ang discipleship, yung bumaba ka sa level ng mga tao at mas mababa pa. Kaya, may nagbabago kasi may bumababa. Kaya may nababago kasi may bumababa. Amen. Alam niyo po, kaya nabago yung mga disipulo ng Panginoon. Kasi, nung time na bumaba ang Panginoon sa harap nila na hindi nila akalaing gagawin ng Panginoon, na-shock sila ngayon at nagkaroon ng matinding pagbabago. Bakit? Kasi dinisipulo sila sa pamamagitan ng paglilingkod. Hindi nagdisipulo ang Panginoon sa pamamagitan lamang ng pagtuturo ng magagandang topic. Nagdisipulo ang Panginoon hindi lamang sa pagbabasa ng mga aklat tapos kwento ng kwento. Hindi. Paglilingkod. Kaya sabi mo sa katabi mo, maglilingkod tayo. No? Ang tunay na nagdidisipulo, mga kapatid, ay maglilingkod. Kaya wag po tayong mapapagod na naglilingkod, mga kapatid. Di ba? Siguro, mga kapatid, no? Nung kinuha yung palanggana, alam niyo mga kapatid, sa re-encounter po, sa encounter, meron po tayong, alam niyo yung hugasan ng paa, di ba? Alam niyo, napansin namin, kasi yung mga naunang batch, pag naghugas kami ng paa, alam niyo, yung mga kukuha ng palanggana. Alam niyo po, merong mga paa na parang simlaki pala ng palanggana. Ganun pa, no? Kaya pa nga yung paa, mas maganda pa to sa mukha, no? Hindi, joke lang. Ay, no? Joke lang po, no? Iba-ibang klase ng paa. Teka, sandali. Yung paa na hinahawakan ng Panginoon, hindi ito isang ordinaryong paa. Ito'y paa ng kanyang mga alagad na naglalakad to sa mga disyerto. Talagang, nakakita na ba kayo kung paano yung may mga bitak-bitak? Di ba, no? Yung mga bitak na yon, yung sa sobrang laki na ng bitak, pag naglalakad yung puto na laglag, mapipilayan. Ganun talaga, kasi yung puto. No? Pero alam niyo mga kapatid, ang Panginoon, yun ang kanyang ginawa. Hinugasan niya yung paa na yun, pagkatapos ay nilinis niya. Ibig sabihin, naglingkod siya sa pamamagitan, nag-disciple siya sa pamamagitan ng paglilingkod. Kaya kung merong isang pinakamaganda mga kapatid, tayo pag may cell group po tayo, paglilingkod. Minsan kasi takot tayo mag-cell group. Paano ba mag-cell group? Mga kapatid, paglilingkod. Amen?
kapag naintindihan natin yung paglilingkod, sa leader ka na. Sabi mo sa katabi mo, ganun pala yun. Diba? Ito pala yun. Siya sabi. Una, bumaba ang Panginoon sa level ng paanan ng mga disciple. At dahil kapag may bumababa, mayroong nababago. Okay? Pangalawa, nakarap yung towel ngayon sa bewang ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, sa panahon ngayon, pag nakakita tayo ng mga nakarap, ano ba yung mga nakarap na nakasabit sa katawan ng tao ngayon? Di ba yung mga sash? Di ba yung mga beauty contest, di ba? May nakalagay dito sash, yung mga Miss Manila Zoo, di ba? Yung mga gano'n. Di ba? O kaya, Miss May Kawayan, di ba? Yan yun eh. Pero si Lord, ibig sabihin ng sash na yun, mga kapatid, karangalan yun. Di ba? Karangalan yun, yung mga nakasabit na yun. Pero tingnan nyo, eto si Lord, yung karangalan niya, listen, yung karangalan ng Panginoon, dinampi niya sa pinakamaruming bahagi ng buhay ng tao. Discipleship through service. Amen? Ito yung ginawa ng ating Panginoon. Si Lord nakarap ng towel, di ba? Nagpupunas siya. At hindi lang yon, nagpapatuyo siya. Christ treated himself as a poor servant. Yan ang discipleship. Alam niyo yun? Yung maging alalay tayo, yung makapaglingkod tayo. Yan ang discipleship, mga kapatid. Okay? Then, pangatlo, hindi hahawak ang Lord sa marurumi. Tingnan po natin yung ginawa niyang paglilingkod. Dito, mga kapatid, hinugasan niya ang paa. Number 1, discipleship through service. Bumaba siya sa mas mababa pang level ng kanyang mga alagad. Pangalawa, no? Yung kanyang karangalan, ang ginawa niya, idinikit niya doon sa maruming bahagi ng buhay ng tao. Pangatlo, mga kapatid, alam niyo po ba, walang Lord na gumagawa nun. Yung maruming bahagi ng buhay ng tao, hahawakan mo ba? At hindi lang yun. Si Lord, alam niyo ang ginawa? Yung pinakamaruming bahagi ng buhay ng tao, hinawakan niya. At hindi lang yun, mga kapatid. Kasi tayo, di ba, pag may mga sugat, may mga mapagtiro, no? Uy, may sugat ka, pahawak ka. Ginaganon agad natin, di ba? Yung, ano yun, ano ba? Di ba? Hindi. Si Lord, alam niyo bakit niya hinawakan? Hinawakan niya, at pagkatapos, nilinis niya. Minsan kasi sa atin, di ba? Kapag medyo magaling yung kasama natin, mabangong-mabango. No? Pero pag bumaho na, tatadyakan na natin. Amen? Ang discipleship, mga kapatid, tingnan yung ginawa ng Panginoon. Handa siyang hawakan ang pinakamaruming bahagi ng buhay ng tao. Handa siyang ma-identify. Handa siya na yung kanyang balabal, yung kanyang tuwalya ay madikit. At hindi lang madikit, sabi niya, hindi, ako maglilinis ng buhay mo ngayon. Amen? That's discipleship, mga kapatid. Yung bang pag nakita na, walang mangyayaring discipleship, mga kapatid, kapag hindi natin nakikita yung tao, kapag pili tayong layo ng layo. Ang discipleship, mga kapatid, kasama-kasama. Okay? Discipleship, dito nababago ang tao kapag handa mong paglingkuran ng isang tao. Ibig sabihin, mga kapatid, sa church natin, kapag may totoong discipleship, may pagbabagong mangyayari. Diba? Handa ka na bang bumaba sa kanyang level? Handa ka na bang bumaba sa level ng taong pinaglilingkuran mo? Handa ka na bang bumaba sa level para abutin at linisin yung dumi ng kasama mo? Amen? That's discipleship. Service. Yung pupunasan siya ng bagay na nakapaikot sa buhay mo. Paglilingkod yun, mga kapatid, di ba? Yung kaya mong alisin at ipunas sa kanya. Kaya mong tanggalin sa'yo at ipunas dun sa tao yun. Paglilingkod po ang tawag doon, di ba? Number 2. Number 1, discipleship through service. Number 2, discipleship through learning. Ang sabi dyan sa verse 7, Jesus said, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." Okay? Now, ito yung pinakamasarap sa discipleship, yung meron kang natututunan. Yun ang pinakamasarap, mga kapatid, sa mentoring, yung meron kang natututunan. Kasi merong nagsasalita sa iyo. No? Sabi sa kanya, "Lord, ano ba yung gagawin mo? Hindi mo to naiintindihan, pero mamaya maiintindihan mo."
Now, bakit sinabi ng Panginoon, hindi mo naiintindihan ngayon? Bakit sa palagay niyo? Kaya niya sinabi yun, mga kapatid, sapagkat ayaw lang ng Panginoon na ituro at gusto niya iparata sa kanila. Amen? Ang sarap nun. Discipleship through learning. Yung hayaan natin na ituro sa atin, ipadama sa atin. Yung bang naglalagay tayo ng mga tao na somebody that will speak to our life. And that's our mga mentor natin. Yun yung mga leaders natin, mga kapatid. Okay? Yung may nagtuturo sa iyo, napakaganda niyan, mga kapatid. At yung meron kang natututunan. Okay? Now, alam niyo po, mga kapatid, discipleship is happening when you begin to change your heart and prepare your mind to learn. Ulitin ko po, discipleship is happening when you begin to change your heart and prepare your mind to learn. Dito tayo nababago, mga kapatid, sa salita ng Diyos, sa Bible, yung devotion natin. So pag pinapayagan daw natin na yung salita ng Diyos, basahin natin, sa kanilang panahon, ang Panginoong Jesus mismo yung unang nagsasalita sa kanila. Aba, natututo sila, nababago sila. Sa panahon ngayon, mga kapatid, alam niyo po yun, pag nagpa-disciple po tayo, meron pong magtuturo sa atin, yung devotion po natin, mga cell leader, inuutusan natin mag-devotion. Kasi alam niyo, mga kapatid, kapag nagpapumayag po tayo na, mag-devotion ka, ulit-ulit naman ito. Pero alam niyo, kapag pumayag tayo na makinig at sumunod, matututo po tayo. Okay? Discipleship through learning. And lastly, mga kapatid, discipleship through cleansing. Chapter 13, verse 10, a person who has had a bath needs only to wash his feet, his whole body is clean, and you are clean. Ito yung pinakamasarap, mga kapatid, sa discipleship, no? Yung third level ng discipleship, kapag nag-uumpisa ka na makaranas ng kalinisan. Discipleship. Yung nakakaranas ka na ng pagbabago, nagmamature ka na, no? Yung bang nakakaranas ka na lumalawak na yung kaalaman mo, hindi ka na mabilis mapikon, marunong ka na umunawa. Amen ba? Diba, no? That's third level of leadership. Tumataas na yung leadership mo, yung discipleship. Kaya nga, mga kapatid, alam niyo po, kasi kung minsan sa church, pag hindi po natin ito nakita, itong paglilingkod, yung discipleship, no, ang ginagawa natin siguro traditional, kung ano yung nakasanayan natin. Diba? Baka mamaya, mga kapatid, mas matanda ka pa kay Abraham. Marami nang ginagawa ang Panginoon, discipleship, no? Pero ikaw, yung ginagawa mo pa rin sa paglilingkod bilang Christian, si tanda ni Abraham. Diba? So dapat, mga kapatid, alam niyo po yun, sumabay po tayo. Now, tingnan niyo po itong sabi ni Peter. Sabi niya, Lord, wag lang po paa, pati kamay ko isama niyo na. Diba? Alam niyo po, kapag may kulang ng kaalaman, minsan sumusobra. Kapag meron tayong kulang ng pakikinig sa Lord, minsan sumusobra. Yun yung sabi niya, Lord, sige, pako, pati kamay ko na, sa kaulo na rin, paliguan niyo na ako. No? Alam niyo bakit? Bakit nagkaganon? Kasi kulang sa pakikinig. Merong nabasa, pero walang napinig. Ang ibig sabihin, discipleship. Amen? Mga kapatid, ibang-iba ang discipleship. Yung meron kang nakikipagkwentuhan ka sa mentor mo, yung nakikipag-usap ka dun sa leader mo, di ba? Ay, hindi, lalago naman ako sa libro, magbabasa ako ng maraming libro, tatalino na ako. No? Yun yung nangyari kay Peter. No? Ang nangyari sa kanya, dumami yung kaalaman niya, kaya lang hindi niya nadinig, kaya sumobra. Lord, paliguan mo na ako. Okay? So mga kapatid, napaka-importante ng discipleship. Number 1, paglilingkod. Number 2, discipleship through learning. And number 3, discipleship through cleansing. Christian life is about clean life. Bawat isa ay nagpapalinis. Okay? Bakit hindi nakakaranas ang mga tao ng kalinisan? Una, sapagkat hindi nila ginawa. Pangalawa, nasanay sila sa marumi. Amen? Pangatlo, walang nag-disciple sa kanila. Pang-apat, hindi nila pinangarap ang maging malinis.
Sa madaling salita mga kapatid, in discipleship, sa pagdidisipulo, dito nababago ang ating buhay. Dito tayo nagmamature ng. Hindi lang doon sa pakikinig natin, hindi lang doon kundi yung discipleship mismo, yung naglilingkod tayo, connected tayo sa mentor natin. Mga kapatid, may mababago doon. Kaya po mga kapatid, ang goal po natin ngayong umaga na ito, ang ating pong tanong mga kapatid, pangarapin po natin na maranasan po natin ang magpadisipulo at dumating ang panahon na tayo po ay magdisipulo. Okay? Pwede po ba tayo pumikit sandali ngayon? Hallelujah. Panginoon, nakita po namin yung iyong ginawa. At sa buhay namin, damang-dama namin yun, Panginoon. Discipleship through service. Kaya niyong hawakan ang pinakamaraming bahagi ng buhay ng tao. At hindi lamang yun, Panginoon, handa kayong linisin, handa kayong punasan ang karumihan na yun sa buhay ng tao. Panginoon, dito sa church, Panginoon, alam po namin na hindi nyo nais at hindi nyo kalooban ang pagkakasala. Hindi nyo kalooban, Panginoon, ang maruming pamumuhay. Hindi nyo kalooban, Panginoon, ang isang buhay na naglalaro sa kasalanan. Subalit, Panginoong Diyos, alam po namin, dahil kami patuloy na nabubuhay dito sa katawang lupa, kung minsan, Panginoon, kami nalalaglag sa mga tukso at pagsubok, kami nahuhulog sa bitag, Panginoon, ng kaaway. Kami bumibigay sa mga pagsubok, kami ay natatalo ng mga problema sa buhay, to the point nawawala na kami ng tiwala sa inyo. Nanghihina na kami ng loob, nawawalan kami ng sigla na tumalo ng simbahan. Nawawalan na rin kami ng gana para ayusin ang aming pamilya. Nawawalan na rin kami ng gana, Panginoon, para iayos yung aming mga sarili. Pero Panginoon, ang dalangin po namin sa church na ito, bigyan niyo po ang church na ito ng isang totoong discipleship. Yung bang kapag nakita namin yung karumihan ng aming kapatid, handa namin hawakan at samahan. At katapos, Panginoon, ay handa namin siyang punasan, Panginoon. Lord, itulong mo po sa amin ang discipleship na ito. Dahil alam po namin ang bawat isa, Panginoon, ay nasa bingit, Panginoon, na mga ganitong klase ng mga pagsubok sa buhay. Subalit alam namin, Panginoon, sa kabila ng pagtataguyod namin, pagtutulungan namin para umangat sa iyo, Panginoon, para makapaglingkod at mag-mature. Masaya kaming sama-sama, hindi kami mag-iiwanan. Magtutulong-tulungan kami, Panginoon. Pero kung merong panahon na madumihan sa kapwa namin, sama-sama kami, aabutin namin siya, Panginoon. And that is your discipleship. Panginoon, naniniwala po kami, walang tao, walang Kristyano ng sagat na laging marumi ang kanyang pamumuhay. Subalit naniniwala kami, Panginoon, ang pag-ibig ay kanyang takpan ng mga pagkakasala, Panginoon. At hindi lamang yun, mababago siya. Sapagkat si Pedro din, Panginoon, na nabago. Sapagkat naranasan niya na yung maruming bahagi ng buhay niya ay hinawakan ninyo, Panginoon. Lord, palaguin mo ang church na ito sa totoong pag-discipleship. Hallelujah. Pwede ba tumayo tayong lahat ngayon? Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pakinggan niyo po ang dalangin ng iyong mga anak. Ihanda mo po kami sa pagdidisciple, Panginoon. Ihanda mo ang church na ito sa paglilingkod. Ihanda niyo, Panginoon, ang church na ito, O Diyos, na matuto pa kami. Patatagin namin yung discipleship, yung self-love, yung paglilingkod, yung pag-aaral, Panginoon, at paglilinis ng buhay. At mangyayari ito, Panginoon, sama-sama kami at bilang mga disciple ninyo. Lord God,
Salamat at ginisip mo ang aming kamalayan. Ngayon, Panginoon, handa kaming magdisipulo, handa kaming magkapan sa isa't isa, handa kaming tanggapin namin ang bawat isa, at sama-sama kaming babaguhin ang iyong salita sa aming mga devotion, sa aming paglilingkod, sa aming mga pagpupuri, sama-sama na binabago ninyo ang aming buhay, Panginoon. Marami pong salamat. Marami pong salamat, Lord Diyos. Pwede ba natin awitin itong awit na ito? Bilang pasasalamat sa Panginoon. I will live. Hallelujah. Let's sing to the Lord. I will live. Yes, that's right. Come on, sing it. I will live. Yes, yes, Lord. To bring you praise. I will live. Oh God, hallelujah, hallelujah. Taas po natin yung ating dalawang kamay sa Panginoon. Lord God, let the spirit of discipleship be upon your people na magawa namin ang maglingkod na katulad ng ginawa ninyo, Panginoon. Ayan niyo, Ama, na mapag-usapan namin ito sa cell group. At Lord God, ngayon pala, ibinababa niyo na ang spirit of discipleship right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, the spirit of discipleship. Lord, and visitors of God, itong church na ito ay magiging lugar, Panginoon, ng pag-disciple ng mga kaluluwa. Lord, maging ang mga bagong kaluluwa, sino man sila, malinis man o marumi, Panginoon, sama-sama kami at mapag-disciple sa iyong God. Lord, and Lord, naniniwala kami, patuloy niyong binayaan ng Panginoon ang buhay ng bawat isa. Hallelujah. Tanggapin po natin ang pagbabasbas ng ating Panginoon, ang kanyang pagbibigay sa atin. Ang malusog na pangpangangatawan ay sumainyo. Ang mga pagpapala sa inyong mga negosyo ay sumainyo. I receive.
ang kaligayahan at pagkakaisa ng buong pamilya ay sumainyo. Gayon din ang katalinuhan sa pag-aaral ng mga estudyante at pagdesisyon ng magulang ay sumainyo. Gayon din ang promotion at pag-angat sa buhay na ito ay sumainyo. Gayon din ang pag-iingat ng Diyos sa anumang gawa ng kaaway sa inyong mga buhay ang kasalitan at patulitan ay sumainyo. Gayon din ang pag-aakay ng kaluluwa ng inyong mga kamag-anak sa pagkakimandala sa Kanya ay sumainyo. Lord God, narito ang iyong presensya na patuloy na maglilingkod sa inyo. Tinatanggap po namin ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak at ang pagsama ng Banal na Espiritu Santo. Tanggapin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen! Yeah. Magkamayan po tayo. Tapos bigyan natin ng Yung video, salamat ang bawat